Samot-saring espekulasyon ang lumalabas ngayon tungkol dito sa nangyayari kay Justin Brownlee at yung mga lumabas na reports. Kaya mas mabuti siguro ay linawin natin ito lahat. Una, si Brownlee ay nagpositibo para sa isang pinagbabawal na substance nitong Asian Games at pati na ng FIBA. So ibig nito sabihin, si Brownlee ay pwede pang mag-appeal at yan ay kanyang ginawa. Ibig sabihin, hindi tinatanggap ni Brownlee yung naging resulta na siya ay positibo. Kapag nag-negative ito si Brownlee doon sa susunod na test, tapos na yan. Ngayon, kung sakasakali na dito sa sumunod na test ay mag-positive ulit si Brownlee, ang mangyayari dyan si Brownlee ay mababan malamang for 2 years dito sa Asian Games at sa lahat ng FIBA tournaments kabilang na ang PBA dahil ang PBA po ay under ng FIBA. Natatandaan po ninyo yan. Yung kay Kiefer Ravena, nung nagpositibo ito, na-ban ito ng 18 months. So kapag ito si Brownlee ay dito sa sumunod na test ay nagpositibo pa rin, hindi siya makapaglalaro sa Barangay Ginebra, siguro ng at least 18 months yan katulad nung kay Kiefer. At hindi rin siya makapaglalaro sa Asian Games at pati na dito sa FIBA World Cup. Kaya sa ngayon, importante para kay Brownlee na lumabas dito sa susunod na test na siya ay hindi positibo. Pagdating naman to sa gold medal, hindi yan mawawala sa Pilipinas. Kahit dito sa pangalawang test ay magpositibo si Brownlee. Dahil ang nakasaad doon sa rules, kinakailangan may iba pang teammate si Brownlee na magpositibo sa mga pinagbabawal na substances bago matanggal ang gold medal sa isang player o sa isang koponan. So kahit magpositibo si Brownlee dito, mananatili yung gold medal sa Gilas Pilipinas unless meron siyang mga teammates na magpositibo rin. So kumpiyansa ang Philippine Olympic Committee na yung gold medal ay mananatili sa atin kahit na anong mangyari dahil malabo daw na meron pang ibang teammates si Brownlee na magpopositibo at naniniwala ang PBA ang Olympic Committee na ito si Brownlee ay hindi magiging positibo doon sa pangalawa niyang test. Dahil syempre, bakit nga naman ito si Brownlee ay magko-contest yung result kung alam niya na meron siyang ginawa na hindi nararapat. So, ibig nito sabihin, confident si Brownlee na dito sa susunod na test ay magiging negative yung result at ito ay mababaliwala na. Syempre, maraming fans ang concerned dito pero gusto nating linawin, hindi mawawala yung gold medal dito sa Pilipinas. Ang concern lamang dito kung magpositibo ulit si Brownlee ay baka maban siya for 2 years. At syempre, apektado yung program ng national team natin at pati na yung PBA sa Barangay Ginebra. Marami ang nagtatanong kung ito bang pagkapositibo nito si Justin Brownlee ay isang pakana ng China para makuha o matanggalan ng gold medal itong Pilipinas. Nakita kasi natin dun sa result, ang gumawa kasi nitong test na to ay sa China mismo dahil syempre doon ginanap yung games kaya mga Chinese officials ang gumawa ng test. At marami din nakapuna na hindi lang naman si Brownlee ang nagpositibo. Maski na ang Jordan, may isang player ng Jordan na nagpositibo rin. Kung sakasakali na may mga iba pang players ng Pilipinas at Jordan ang magpositibo, tatanggalin yung mga medalya nilang nakuha. At ang magiging champion dyan ay yung third placer na alam natin ay China. So marami ang nagsasabi na baka lahat ng ito ay pakana lamang ng China para makuha nila yung gold medal sa basketball. Hindi pa natin matitiyak kung ganito nga yan. Siyempre, hindi naman yan aaminin ng China. Pero malabong makuha nila yung gold medal. Dahil para yan ay mangyari, kinakailangan may mga teammates pa si Brownlee na magpositibo. At siyempre, hindi i-contest naman ng Philippine Olympic Committee at ng SBP kung lumabas na meron pang ibang players ng Gilas na positibo. Hahanap sila ng isang tinatawag na neutral ground para doon gumawa nitong mga tests. Kaya sa ngayon, asahan natin na itong Gilas Pilipinas ay hindi dapat mag-worry na mawawalan sila ng ginto. Pero yun nga lang, ang concern natin ay dito kay Justin Brownlee kung ano mangyayari. Dahil hindi na rin bata ito si Brownlee, tandaan natin. At kung 2 years siyang hindi makapaglalaro, ang laking problema niyan para dito sa ating national team. Dahil siya pa naman yung parang perfect fit na import. Kaya medyo magkakaroon tayo ng issue dito. Kaya marami nagdarasal na sana doon sa second test na gagawin ay hindi positibo ito si Justin Brownlee para tuloy-tuloy lang
yung ating national program. Habang lahat ay nakafocus dito sa epekto sa Gilas Pilipinas nitong pagpositibo ni Justin Brownlee, yung iba namang mga PBA fans syempre nagtatanong, meron kaya tong epekto sa Barangay Ginebra dahil import nila ito? Ang sabi ng iba, wala daw yung epekto sa PBA dahil yung suspension kay Brownlee, kung mangyayari man yan dahil siya ay nagpositibo, ay sa FIBA lamang at sa Asian Games. Hindi po totoo yan. Kapag ito po si Brownlee, dito sa second test niya ay lumabas na positibo talaga. Pati sa PBA ay hindi siya makapaglalaro. Dahil ang PBA po ay under ng FIBA. Ang PBA po ay isang FIBA sanction tournament. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay nakapaglalaro dito sa FIBA World Cup. Kung tayo po ay hindi under ng FIBA, hindi po tayo makakapag-participate dyan. So, ibig niya sabihin, kung itong si Brownlee ay magpositibo, hindi rin siya pwede dito sa PBA. For example, hindi natin sinasabi na mangyayari talaga. Pero kung dito sa second test na gawin kay Brownlee ay talagang positive yung result at i-ban siya ng FIBA for 2 years, 2 years din siya na hindi makapaglalaro sa PBA. Tandaan natin kay Kiefer Ravena, ganyan na nangyari noon. Nung nagpositibo siya, hindi rin siya pwede maglaro kahit sa ang tournament na sanction ng FIBA. Ang advantage noon ni Kiefer, siya ay bata pa. Pero ito si Brownlee, of course, alam natin, hindi na ito bata. At ang magiging problema dyan, apektado yung national team natin. Ngayon, kung ikaw naman ang Barangay Ginebra, ang Ginebra kaya ay nag-iisip na kumuha ng bagong import. Sa ngayon, ang Ginebra ay hindi pa tumitingin dyan dahil kumpiyansa si Coach Tim Cone na ito si Brownlee ay magiging negative yung test. So, pag yan ay naging negative, walang problema, tuloy-tuloy ang basketball niya sa Ginebra. Pero kung ito ay mag-positive, kinakailangan ng Ginebra ay humanap ng panibagong import. Magiging malaking challenge yan syempre sa Ginebra dahil mag-uumpisa na yung Commissioner's Cup at alam natin na sila ay sanay na si Justin Brownlee ang import. At kapag kumuha sila ng bago, mawawala na yung advantage nila sa Commissioner's Cup at Governor's Cup. Dahil alam natin na kaya sila palaging contender dyan ay dahil kabisado na ni Brownlee yung sistema nila. So sa ngayon, kung sakasakali na si Brownlee ay hindi na po pwedeng maglaro dahil ibaban ng FIBA, kinakailangan ng Ginebra ay maghanap na ng panibagong import na pwedeng pumalit dito pansamantala. Well, actually, baka medyo matagal yan. Depende kung gaano katagal yung ban na i-impose ng FIBA. So, yan ngayon ang kailangan pag-isipan din ng Ginebra. Sayang naman dahil kumbaga ang saya-saya na ni Coach Tim Cone dahil nanalo ng gold. Pero ngayon mukhang magkakaproblema, hindi lang sa Gilas Pilipinas. Kung hindi maski dito sa PBA team niya dahil baka ito si Brownlee ay hindi makapaglaro ng 2 taon at napakalaking dagok niyan.